Magandang gabi po sa inyong lahat. Atin na pong sisimulan ang ating pamparokyang rekoleksyon na ibibigay po na ating panauhing tagapagsalita. Ito po ay ating sisimulan sa panalangin. Magsitayo po ang lahat para sa pambungad na panalangin na pangungunahan po ni Sister Annabel Palan. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Panginoon, salamat po sa oras na ito na kami ay nabiyayaang makasama ang isang pari na mahusay sa pagbabahagi at pagninilay. Sa oras pong ito, kami ay buong pusong tinatanggap namin ang kanyang presensya sa aming buhay. Sa oras na ito, ay napakabiyaya po ng aming recollection dahil po sa amin tatanggapin ang pagbabahagi at pagninilay ni Father Joel Gatus na siyang kura paroko ng parokya ng San Jose, San Fernando, Pampanga. Nawa Panginoon ang bawat salita na mamutawi sa kanyang bibig ay tumanim sa aming mga puso at magbigay ng gintong aral sa aming buhay upang aming pahalagahan ang aral ng ating Panginoon, lalong-lalo na ngayon sa panahon ng Lenten. Ang lahat pong ito ay aming samo at dalangin sa ngalan ni Jesus, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Malugod po nating inaanyayahan naman po na lumapit po sa harapan ang ating pong minamahal na kura paroko na si Reverendo Padre Carlos Cruz upang magbigay po ng maikling mensahe. Isang mabagpalang hapon po sa inyong lahat. Kapag sinabi po nating banal na panahon, ngayong panahon ng Kwaresma, hindi po tayo papayag na tinatawag lamang na ito na banal na panahon. Ito ay dapat tayo magabayan upang malaman natin ang dapat nating gawin upang ang kabanalan ng panahon na ito ay maging bahagi mismo ng ating buhay na dumadagos sa ating puso, idinadagdag sa ating kaalaman bilang mga Kristiyano. Kaya nga isinugo ng Panginoon ang isang mahalagang pari, isang tunay na pari na lagi nating nakikita at napapakinggan sa social media. Nawa ang kanyang pagninilay ay umakay sa atin upang hindi lamang maging banal sa limitadong panahon. Sana ang kanyang sasabihin ay talagang tanggapin ng ating mga puso at tayo ay dadali sa tunay na kahalagahan ng panahon na ito, ng panahon ng Kwaresma at muling pagabuhay ng ating Panginoon. Hindi lamang tayo matututo, hindi lamang tayo tatanggap ng inspirasyon. Sana paglabas po ng simbahang ito sa lahat ng ibabahagi sa atin ni Father Joel, tayo mismo ang maging inspirasyon ng ating kapwa, tayo mismo ang maging inspirasyon ng ating pagiging Kristiyano sa bawat isa. Kaya sa diwa pong ito, sana po ay hindi lamang tayo makinig sa pamamagitan ng tainga, gamitin po natin ang ating puso, sana magkaroon po ng kabuluhan ito sa buhay natin bilang mananampalataya dito sa ating parokya. So pakinggan po natin at makikita natin ang tunay na kahalagahan ng panahon na ito. Maraming salamat po. Tayo naman po ngayon ay dadako na sa pinakaintay nating lahat, ang mapakinggan, ang pagninilay at pagbabahagi ng ating panauhing tagapagsalita ngayong panahon ng Kwaresma. Siya po ay mula sa parokya ng San Jose, City of San Fernando, Pampanga. Walang iba kundi si Reverendo Padre Joel Jomarsus P. Gatus.
Magandang gabi po muli sa inyong lahat. God is good all the time. Luma na po yan. Dahil pag sinabi daw po, God is good, dapat ang sagot niyo, sobra-sobra. Amen? Bakit po sobra-sobra? Isipin niyo na po na hanggang ngayon, kahit na tayo'y makasalanan, buhay pa rin tayo. Kung babasahin niyo po ang Biblia, nakasulat that the wages of sin is death. Ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Dapat kapag ikaw ay nagkakasala, namamatay ka. Ang dami mo ng kasalanan, pero buhay ka pa rin. Bakit? Because God is good, sobra-sobra. Ulitin po natin, ha? God is good. Sobra-sobra. Tignan niyo po mga katabi niyo. Ano masasabi niyo sa kanila? Sobra-sobra ng bilbil nila. Ha? Hindi. Dapat sabihan mo, katabi mo, God is good. Bago po ang lahat, palakpakan po natin ang Diyos. Tayo'y dinala dito sa loob ng simbahan na ligtas. Para saan po ang Kwaresma? Ayon po sa liturhiya, ang Kwaresma ay isang 40 days na paghahanda para sa muling pagkabuhay ng Panginoon. Kung meron po tayong nobena, paghahanda para sa piyesta, mas mahaba ang paghahanda para po sa muling pagkabuhay ng Panginoon. Bakit? Dahil ang muling pagkabuhay ng Panginoon ay ang piyesta ng lahat ng piyesta. Nagmumula lahat ng piyesta sa muling pagkabuhay ng ating Panginoon. Dahil sabi ni San Pablo, kung hindi nabuhay ang Panginoon, walang kwenta ang lahat ng ating pinaniniwalaan. Dahil ang lahat ng kabanalan ng mga santo nanggaling sa ating Panginoong Hesukristo. Kaya tayo naghahanda ng mahaba. Ayon naman po kay Papa Benedicto, Pope Benedict XVI, ang Kwaresma naman po ay isang spiritual retreat. Isang mahabang spiritual recollection. Pagninilay, pagsusuri ng ating kalooban. Para naman po sa ating yumaong si Pope Francis, ang Kwaresma naman daw po ay isang spiritual na pagbabalik loob sa Diyos. Para po sa santo, si Papa San Juan Pablo II, ang Kwaresma po ay isang spiritual na pakikipaglaban sa masama. Ako naman po, anong masasabi ko tungkol sa Kwaresma? Ito po yung topic natin ngayong gabi. Ang Kwaresma para po sa akin ay isang spiritual check-up ng ating mga kaluluwa. Noon daw po minsan, merong isang kwento tungkol po sa isang mister. Medyo nahihilo po siya, hinahabol po niyang kanyang hininga, madali po siyang mapagod. Kaya nagpa-check up siya sa doktor. Sinama po niya yung misis niya. Ginawa po lahat ng mga test. At pagkatapos, nandun na po yung resulta, kinakabahan itong mister, sabi niya sa kanyang misis, "Honey, ikaw na lang kumausap sa doktor. Baka kung ano pa yung malaman ko, agad kong ikamatay," sabi po nitong lalaki. Kaya mag-isa pong pumasok yung misis doon po sa klinika. At sinabi ng doktor, alam niyo po misis, medyo grabe po yung sakit ng mister niyo. So, kinabahan po itong babae. At sabi niya, pero pwede po siyang gumaling. Ito lang po, dapat sundan niyo lahat ng aking sasabihin. Una, kailangan po tahimik sa bahay. Dapat wala pong maingay.
wag niyo pong papagilitan yung inyong mister, ha? Pangalawa, dapat gabi-gabi, mamasahihin niyo po yung mister niyo. Pangatlo, dapat hayaan niyo yung mister niyo na lumabas, mag-enjoy, puntahan niya yung mga kaibigan niya. Huwag niyo po siyang pagagalitan. Huwag niyo pong papagurin ang inyong mister. Magagawa niyo po ba yon? Tahimik po yung misis. Hanggang lumabas po yung misis, nakita niya yung kanyang mister, pinagpapawisan, kinakabahan. At tinanong nitong lalaki, sabi niya, "Oh honey, anong sabi ng doktor?" Sumagot po ang misis, "Huwag kang mag-alala," sabi niya, "mamamatay ka na daw," sabi niya. Ayaw lang pong gawin ng misis yung prescription ng doktor. Lahat tayo kailangan nating magpa-check up. Amen? Kung nga po, ang mga bagay ay kailangan ding huminto, kailangan ma-update, kailangan ayusin, tayo pa po kayang mga tao. Alam po na mga may sasakyan ito, that every 5,000 kilometers, kailangan mong ipasok yung iyong sasakyan sa kasa, magpa-change oil. Amen? Yung mga bihasa, mahilig po sa gadget, makikita nyo, cellphone man yan, computer man yan, meron po monthly update. Pag hindi na-update ang iyong cellphone, ang iyong computer, yan po ay hihinto. Amen? Every 15 years, kailangan po i-check up ang building. Kailangan tignan mo kung matibay pa ba, structurally sound. Pero, ang nakakatawa sa ating mga tao, tayo mismo, ayaw nating magpa-check up. Amen? Mga kapatid, kailangan kang magpatingin palagi, regularly. Kasi kung hindi, ihihinto ka ng Diyos sa oras na hindi mo inaasahan at baka pag nagpa-check up ka, huli na ang lahat. Ako po ay nabibigla sa dami ng aking mga binabasbasan, pinagmimisahan sa aking parokya. Ang aking pong parokya ngayon, notorious sa mga namamatay. Yung aking pong pinalitan na pare, sabi niya, "Father, mamamatay ka sa mga patay dito." Every week, nag-a-average po ako mga 8 hanggang 15 na mga patay. At yung mga namamatay, mabibigla po kayo, meron po akong nilibing 25 years old pa lang. Bakit? Mahilig mag-samji. Mahilig sa baboy. Kamakailan lang po, meron din po akong minisahan. 39 years old. Hindi po niya alam, meron po siyang bukol sa kanyang utak. At nung minimisahan ko po, umiiyak ang kanyang ina. Bakit? Dahil yung palang araw ng kanyang kaarawan. Habang ako po ay nagdarasal, nagdadasal din ako sa Diyos. Sinasabi ko, Panginoon, 39 years old, 40 years old, baka sa susunod na taon, wala na ako. Maawa ka sa akin. Walang kasiguraduhan ng buhay. Marami din po kami mga pari sa Pampanga, pagkabata-bata namatay. Bakit? Dahil kami mga pari, pinapatay kami sa busog. Lahat na ba naman namang pinakamasarap na pagkain, sa amin pinapakain. Di po ba? Balat ng lechon, chicharon, sisig, yung mga malalaking mga sugpo. Kaya hindi man po umaabot minsan ng 50 years old, meron 40 years old na mamatay na pari. Meron po akong isang kaibigang pari, bata-bata pa rin. Dahil natakot po siya, sunod-sunod ang mga paring namatay,
nagpa-check up po siya at salamat sa Diyos. Bakit? Dahil nakita po, mayroon na siyang bukol sa kanyang bato. At sinabi ng doktor, buti na lang agad siyang nagpa-check up dahil cancerous at pwede nang kumalat yung cancer sa kanyang katawan. Merong mga taong namamatay hindi dahil sa sakit. Marami ang mga namamatay dahil sa kapabayaan. Amen? Sabihan mo yung katabi mo, ingatan mo ang sarili mo. Ingatan mo ang sarili mo. Take care of yourself. Nakasulat po sa Biblia kung gaano po katagal ang buhay natin. Ang sabi sa Biblia, our life is 70, 80 if we are strong. Pwede kang umabot ng 80. At meron pa nga umaabot po sila hanggang 100. Bakit? Kasi alam nilang alagaan ang kanilang sarili. At merong nag-aalaga ng mabuti sa kanila. You need those two things. You need to take care of yourself and you need other people to take care of you. Kahit naman inaalagaan mo sarili mo, kung naman yung mga kasama mo sa bahay, nai-stress ka, talagang iiksi ang buhay mo. Hindi po ba? Kaya nga po, yan dalawa ang kailangan. Take care of yourself and have people around you who take good care of yourself. Amen? Meron po akong gustong kasabihan. Sabi niya, God feeds the birds, and yet every morning, the birds need to find the worms. Ganda po, no? Alam po natin sa kasulatan yan, na ang Diyos, hindi daw niya pinapabayaan ang mga ibon. Pero bawat umaga, yung ibon, kailangan pa rin niyang maghanap ng uod, kailangan pa rin niyang pakainin ang kanyang sarili. Kaya nga yung mga iba sa inyo na sinasabing, Father, pagdasal mo na lang ako. Hindi ako papabayaan ng Diyos. Pero hindi ka naman umiinom ng gamot. Hindi ka naman nagpapacheck up sa doktor. Sinasabi ko po sa inyo, mamamatay din kayo. Amen? You must also do your work. You must also put in your part. Amen? Kung gusto mong maging healthy, dapat umiwas ka sa lason. Amen? Hindi pwedeng puro lang dasal. Amen? Kailangan pagkatapos mong magdasal, dagdagan mo ang iyong pag-iingat, pag-aalaga sa iyong sarili. Merong mga tao natatakot magpa-check up. Bakit? Kasi natatakot silang malaman ang kanilang sakit. Amen? Pero, ito po yung tanong ko sa inyo. Kapag hindi mo ba alam ang iyong sakit, hindi ka na ba magkakasakit? Kapag ignorant ka, wala kang alam, hindi ka na ba magkakasakit? Hindi. Hindi po ba? Baka mas lumala pa, gumrabi pa ang iyong mararanasan. Ano pong mas maganda? Ang maghanda o ang mabigla? Ano mas gusto nyo? Maghanda o mabigla? Maghanda. Prevention is better than cure. And prevention is cheaper than cure. Ang mahal na po ngayon. Ang naho-hospital, hindi po ba? Hindi ka nga namatay sa iyong sakit, pero pag nakita mong bill ng hospital, sigurado ka na maatake dyan. Hindi po ba? Invest in your health. Dahil kung wala kang kalusugan, hindi mo mararanasan ang tuwa at saya
ng buhay. Di po ba? Happiness starts with a healthy body. Amen? If you are healthy, then you are happy. Kaya sabihan niyo po mga katabi niyo, be healthy. Be happy. Meron pong isang storya tungkol po sa isang matanda. Nasa kanyang kama, naghihingalo. Buti na lang po, nandun yung kanyang mga anak. No? Inaalalayan. Tinatanong, binibigay. Total, last na lang po. So, lahat po ng hiling niya. Kaya sabi ng mga anak niya, Daddy, anong gusto mo? Bibigay namin. Gusto mo ba ng red horse? Mahilig pong umiinom eh. Ayaw ko na. Di ko na kaya. Sabi po, Daddy, baka gusto mo pa ng sisig. Paborito mo yun, di ba? Sige, papakainin ka namin. Sumagot na naman po yung matanda. Sabi, ayaw ko na, hindi ko na kaya. Sabi po nung isang anak niya, Daddy, may magandang babae dito. Gusto mo ba? Sumagot daw yung matanda, baka yan subukan ko, sabi niya. Babaero eh. Kapatid, kapag may sakit ka, isa lang ang nasa isip mo, di po ba? Ang gumaling ka. Kapag wala kang sakit, kung ano-anong nasa isip mo, di po ba? Yan ang nakakatawa sa atin eh. Kapag wala tayong sakit, minsan gumagawa ka ng problema. Amen? Pero pag may sakit ka, isa lang ang problema mo, kung paano ka gumaling. Amen? Kaya kung malusog ka, magpasalamat ka. Kahit na sabihin mo marami kang problema mo ang utang, problema mong asawa mo, problema mo mga anak mo, problema mo ang politika, problema mo yung gera sa Iran. Kapatid, baka nakalimutan mong isang napakalaking blessing na tinanggap mo sa Diyos. Yung wala ka lang sakit, napakalaking biyaya na yan galing sa Diyos. Amen? Magpa-check up kayo palagi. Isa po kasi itong responsibilidad natin sa ating sarili. Dahil ang katawan mo ay regalo sa Diyos. Kaya kung mahal mo ang Diyos, pahahalagan mong binigay ng Diyos. Hindi po ba? Kaya nga po, hindi ibig sabihin wala kang nararamdaman, wala ka ng sakit. Marami pong cancer ang ganyan. Mag-ingat kayo. Hindi ibig sabihin wala kang nararamdaman, wala kang sakit. Regularly, have your check-up. Magpa-check up ka ng dugo. Magpa-check up ka ng blood pressure mo. Tingnan mo cholesterol mo, ECG. Lahat yan. Kayo po mga babae. No? Baka sa breast cancer. No? Pero, hindi lang po physical check-up ang kailangan natin. Yung mas mahalaga, mas malalim, yung hindi natin nakikita, yan madalas ang nakakaligtaan natin. Di po ba? How about your spiritual check-up? Kasi minsan, kahit na healthy ang katawan mo, malakas ka, successful ka sa career, kumikita ka naman, medyo kilala ka sa social media, sikat ka, alam ka ng mga tao, pero baka hindi mo alam, yang kaluluwa mo ay may sakit. Amen? Dahil ang sakit ng kaluluwa, tahimik. Parang cancer lang yan. Kaya ang tanong, kailan ang huling spiritual check-up mo? Kung marami po ayaw magpa-check up physically, mas marami ang ayaw magpa-check up ng kanilang kaluluwa. Hindi po ba? At ano po ang check up ng kaluluwa natin? Yung pagpunta sa confessionaryo. Kailan ang huling confession
mo. Paalala lang po na once a year, dapat mag-confess tayo. Amen? Meron mga ibang tao, sinasabi nila, Father, wala naman ako kasalanan eh. Nagkakasala ka na. Ano yung kasalanan pag sinasabi mong wala kang kasalanan? Yan ay kataasan. Yan ay kayabangan. At tandaan niyo po, ang kayabangan ang naging dahilan bakit ang mga anghel ay naging demonyo. Si San Agustin po ang nagsabi yan. It is pride that turned angels into demon. Mga kapatid, ang nakakasakit sa ating kaluluwa at ang ating mga relasyon at ugnayan sa bawat isa ay ang tahimik na kasalanan. Meron pong kamakailan lang lumapit sa aking isang bata, nag-open up siya. May problema siya. 12 years old. 12 years old. At nalaman ko po, na-shock ako, nabigla ako. 12 years old, nanunood ng pornografiya. Nanunood ng malaswa. Pero mas nabigla po ako dahil nung sinabi niya sa akin, bigla-bigla yung bata umiyak. At dito ko po nakita, ano ang epekto ng kasalanan talaga sa tao. Maaring pag ginagawa mong kasalanan, masaya ka. Nakakakuha ka ng sarap. Pero pagkatapos mong ginawa yung kasalanan, nananatili yan at yan ay binibigyan ka ng sakit, ng pait sa iyong kalooban. Sin leaves a mark. Sin hurts our soul. Amen? Kahit na sabihin mo, Father, wala naman po nakakaalam. Sigurado ka, may nakakaalam. Dalawa. Ang Diyos at ikaw. At alam mong ginagawa mo. Amen? Kahit na paano mo kalimutan, nananatili ang sakit ng kasalanan sa iyong kaluluwa. Amen? So Lent is an annual reminder, isa pong pangungumusta sa iyong kaluluwa. Kailan mo huling sinagot ang tanong, kumusta na ang aking kaluluwa? Palagi tinatanong natin, pag nakita mong kaibigan mo, kumusta ka na? Pero ang kaluluwa, mas malalim yan. Di po ba? Kumusta na ang iyong kaluluwa? At para ma-check up po natin ng mabuti ang ating kaluluwa, anong kailangan natin gawin? 3 bagay po. Una, huminto ka muna. You should stop. Meron pong isang kwento tungkol po sa isang doktor. Nasira daw yung kanyang sasakyan. Dinala po sa mekaniko. At habang inaayos po ng mekaniko, no? Ito po mekaniko, tinanong yung doktor. Sabi, Dok, bakit ba kayo mga doktor, ang mahal ng singil nyo sa amin pag nagpapacheck up kayo? Kayo din naman, parang mekaniko kayo ng puso. Di po ba? Parehas lang naman tayo ng trabaho eh. Yung pagkakaiba sa inyo, puso ng tao, sa akin, mekaniko, no? Makina ng sasakyan. Dapat pantay lang tayo ng salary, dapat pantay lang tayo ng bayad. Kung magkano binabayad nila sa inyo, dapat ganyan din yung sa akin. Ang tanong, bakit mas mahal yung sa inyo, mas mura sa akin? Sabi po ng mekaniko. Alam niyo po yung sagot ng doktor? Sinubukan mo na bang mag-ayos ng ng makina na umaandar? Pag naayos mo ang makina na umaandar, sige, babayaran kita ng mas mahal. Kaya mahal ang bayad sa akin, isipin mo, habang tumitubok pa yung puso, kailangan kong ayusin yon. Pag tumigil yon, patay ang tao.
Pero pag tumigil ang makina ng sasakyan, okay pa rin. May magagawa ka para yan ay buhayin. Mahirap ayusin ang isang bagay na umaandar pa. Di po ba? Kaya nga, yung mga nag-aayos po ng electrical nyo, anong unang gagawin nila? Papatayin muna yung pong circuit. Amen? Kung hindi, habang inaayos siya, makukuryente siya. Di po ba? Mahirap ayusin ang sasakyan na tumatakbo. Ganyan din po sa buhay natin. Para maayos mo ano man ang problema mo, ang unang hakbang ay huminto. Ang paghinto ay may halaga. Amen? Huminto ka, kung hindi, pahihintuin ka ng Diyos. Ano pong mas gusto nyo? Ang huminto o ang Diyos ang magpahinto sa iyo? Kaya sabihan mo yung katabi mo, huminto ka muna. Lalo na ang bibig mo. Dahil po, nung nagsisinod kami, alam niyo po yung sinod, yung consultation, tinanong ko po yung mga hindi pala simba, ano ang dahilan, bakit ayaw nyo nagsisimba? Alam niyo po, top 1 na nadiscover namin, marami daw po sa mga taong simbahan, chismoso, chismosa. Papasok pa lang po sila, hindi sila makapagdasal. Bakit? Nagkwekwentuhan na. Nagchichismisan na. Marami pong nagsisimba sa akin online. Alam niyo pong dahilan nila? Yan din po. Father, mas nakakapag-concentrate po ako sa misa dahil ako lang po mag-isa. Dahil pag nandun na ako sa simbahan, ang ingay-ingay ng ibang tao. Paano ka kakausapin ng Diyos kung hindi ka humihinto? Amen? Paano mo maririnig ang kagustuhan ng Diyos kung hindi ka humihinto? Nagpapatuloy ka. Baka makalimutan po natin. Ang tawag sa tao sa English ay human being. We are not human doings. What is to be? Manatili lang. Amen? Para gumaling ka, physically, spiritually, just be. Diyan ka lang. Wala kang kailangan gawin. At hayaan mong tanggapin mo ang pagmamahal ng Diyos. Amen? Pero pangalawa, ano pang kailangan nating gawin? Tumahimik. Tumahimik ka muna. Meron pong isang kwento tungkol po sa isang lalaki. Pumasok po siya sa confessionaryo. At sabi niya sa pare, Father, palagi akong may naririnig na boses, ang ingay-ingay. Sinasaniban po ba ako? Sumagot po ang pare, Anak, hindi ka sinasaniban. Asawa mo yon, sabi niya. Kapatid, isa sa nakakapagod sa atin ay ang ingay. Amen? Nakita po nila sa pag-aaral ito na pag ikaw ay nasa gitna ng maraming tao, na-absorb mo yung energy nila, kaya napapagod ka. Kaya nga, sa ibang bansa, meron po silang tinatawag na third space. Third space, ano po ito? Dahil the first space, ang unang lugar natin ay ang bahay. Amen? The second space ay yung ating trabaho, ating ginagawa. Pero kailangan daw po, para maging healthy tayo, meron dapat tayong third space. Nandyan dapat tahimik, ikaw ay malaya, makakapagpahinga, no? Makakapag-relax. Kaya pag pumunta po kayo sa ibang bansa, makikita niyo po yung mga park nila, napakaluwang.
Yan po yung third space nila. Eh dito sa Pilipinas, meron po ba? Anong third space natin? Mall. Hindi po ba? Punta ka sa mall, hindi naman po maluwang. Maluwang nga, ang dami po mga tao. Dami mga taong ang iingay. Kaya nga, pagka-uwi mo, stress ka, pagod ka, marami mga tao, na-stress ka pa dahil naubos ang pera sa bulsa mo. Hindi po ba? Pag pumunta ka sa mall, hindi ka naman pwedeng hindi gumastos. Hindi po ba? Pero, ang mabuting balita, tayo po mga Katoliko, may third space tayo, ang simbahan. Yun lang nga ang tanong, pag pumasok ka sa simbahan, talaga bang tahimik? Amen? Nakikita ko po, tinignan ko yung page nyo, sabi, iwasan muna nating pumalakpak pagkatapos ng misa. Dahil ang misa, hindi naman po performance. Amen? Ang misa ay isang pakikiniig, pakikipag-usap, pakikisa sa Diyos. Bakit ba merong mga taong ayaw tumahimik? Kasi yan yung mga taong ayaw nilang marinig ang kanilang mga problema. Amen? Aminin niyo. Merong mga taong ayaw tumahimik kasi ayaw nilang marinig, ayaw nilang makita, ayaw nilang harapin ang kanilang mga problema. Magandang itanong yan. Ano yung problema na ayaw mong marinig, na iniiwas-iwasan mo? Minsan kasi, tayo mga tao, akala natin, kapag hindi mo pinansin ang problema, mawawala na lang yan. Di po ba? Parang pong yung pagtatapon ng basura. Ha? Ang dami sa atin ganyan eh. Magtatapon tayo ng basura kahit saan. Iniisip natin, magic, mawawala. Iniisip natin na merong ibang taong magpupulot dyan, maglilinis dyan. Di po ba ganyan? Pero mga kapatid, hindi ibig sabihin, pag hinayaan mo ang problema, magic, mawawala na lang yan. Wala pong ganon. Kapag hinayaan mo ang problema, maliit yan, pagdating ng araw, sobrang laki. Ganyan ang cancer eh. Hindi naman dapat mag-fourth stage cancer eh. Kung nung maliit pa lang, binigyan mo na ng oras, inalis mo na, hinarapan mo na, inalagaan mo na. Gano'n na kalaki ang iyong problema ngayon. Para maalis yan, umpisahan mo sa pananahimik at pakikinig. Tanong mo sa Diyos, ano ang pinapagawa niya sa iyo para mabigyan ng solusyon yung iyong problema at pagsubok? Number 3, testing, pagsusuri. Para malaman mo anong problema ng iyong kaluluwa, kailangan mong subukan ito. Testing, kamukha sa dugo, meron pong testing, no? Sa ating katawan, may iba't iba pong test. At meron pong 3 test na dapat gawin natin para makita natin spiritually ang ating kaluluwa ay maayos ba. The first test is the heart check. Kumusta na ang puso mo? Tanungin mo nga katabi mo, kumusta ng puso mo? Pakiramdaman nyo nga po, kumusta ng puso nyo? Bakit mahalaga po ang puso? Isipin niyo po ito ha. Ang puso, siyang nagpapagana ng katawan mo. Pag huminto ang puso, patay na. Minsan, ang huli pong namamatay sa atin, ang utak, ang pandinig. Pero pag huminto ang puso, cut na po, tapos na. Mahalaga din po ang puso sa ating spiritual na buhay. Dahil sabi po ni Jesus, kung maalala nyo, out of the fullness of one's heart, thus one speaks. Hindi ka makakapagsalita ng mabuti kung masama ang nasa loob mo. Amen? Wala kang magagawang mabuti o maganda kung pangit
ang nasa puso mo. Halimbawa po, kayo po ay nakipag-birthday, inanyayahan kayo. At yung mga iba sa inyo, alam ko, mahilig mag-Sharon. Ha? Alam niyo po ba Sharon? Nagbabalot. Di po ba? No? Kita ka ng lumpia, ng pansit, no? Kaldereta, sinaron mo lahat. Nilagay mo doon sa bag mo. Kaya lang ang problema, nakalimutan mo yung Sharon, yung balot doon sa bag mo. 1 linggo na. Nung naalala mo, ay, meron pala akong binalot na pagkain. Binuksan mo yung bag mo. Bumubula na. May uod na. Ang tanong ko po sa inyo, kakainin nyo pa rin ba? Sabihin ba nung iba sa iyo, sayang eh. Luto natin ulit, painit mo lang, pwede pa yan. Meron po ba sa inyo gagawa ng ganon? Wala po. Hindi po ba? Bakit pagdating sa pagkain, kapag sira na, ayaw mo nang kainin? Pero pagdating sa lumang alaala, ang hilig nating binabalik-balikan, nginunguya, tinitikman, inaamoy-amoy, hinahawak-hawakan, binubuhay muli. Ang tawag dyan, kain suka. Yung problema na nakalipas, bulok na yan. Amen? Wag mo nang kakainin, papasok pa sa iyong puso. Amen? Bakit may sakit ka? Dahil sa mga pinapasok mo, ayaw mong bitawan mula sa iyong puso. Napakaganda po ang sabi ni St. John Marie Vianney, ang santo po ng mga pare. He said that the heart of a saint is like a burning lamp before God. The heart of a saint is like a burning lamp before God. Kapag malinis ang puso mo, maliwanag ang puso mo, yan ay nagliliwanag sa harap ng Diyos. What do you need to do? Train your heart to love and be kind. Amen? Totoo po, pwede mong turuan ang puso mo na magmahal. Amen? Ang lahat ng tao pwedeng turuan. Unang-una dyan, ang puso natin. Amen? Sanay kasi tayo, puro na lang pagtuturo sa eskwela sa isip eh. Anong nakakalimutan? Ang puso. Amen? Kapag mabuti ang puso, magiging mabuti ang buhay. Kapag ang puso mo ay mabuti, makikita mo magiging malusog ang iyong katawan. Mind you that our hearts have also a brain. Our hearts have also a mind. Kala po natin, ang ating katawan isa lang isip, dalawa po. Pati ang puso mo. Kaya nga meron tayong tinatawag na paglalaban ng isip at puso eh. No? Kaya nga minsan kapag sinaktan ka ng isang tao, ang hirap mong patawarin. Hindi po ba? Kasi naaalala mo, Father, paano ko ba makakalimutan yung ginawa niya sa akin? Wala po dito yan sa isip. Baka nandito yan sa puso. Kaya kailangan araw-araw, turuan mo ang iyong puso na huwag kumain ng suka. Huwag kumain ng basura. Turuan mo araw-araw ang iyong puso maging mabait, maging mapagmahal. Amen? Heart check. Kumusta na ang puso mo? Anong laman yan? Second test. Mind check. Kumusta naman ang iyong isip? Dahil sabi po ni San Pablo, be transformed by the renewal of your mind. Ang pagbabago ng buhay ay nag-uumpisa sa pagbabago ng isip.
ano ang laman ng isip mo. Minsan po, merong isang kwento tungkol po sa isang pastol. Meron po siyang 3 kambing. So pinapakain po niya yung mga kambing niya. Pero biglang nagutom ito pong pastol. At nakakita po siya ng karinderya. Nagkaroon po siya ng problema. Hindi naman po niya maipasok yung mga kambing niya doon sa karinderya. At ang dala-dala po niyang tali, pang 2 lang na kambing. Kaya nag-iisip siya. Meron pong isang matanda na padaan. At nakita na parang may problema siya. Kaya tinanong, ano bang problema? And explain po nitong pastol, sabi, 2 lang po yung aking tali. Tatali ko sana yung 3 kong kambing, kulang, kakain ako dito sa karinderya, baka makatakas, umalis, itong isang kambing ko. Ano kayang gagawin ko? Alam niyo po, sabi ng matanda, ito yung gawin mo. Itali mo yung 2 kambing dun sa iyong tali, at dun sa pangatlo, ipakita mo sa kanya, kahit na wala kang tali, na parang tinatali mo siya. Pakita mo, parang tinatali mo pa rin. Imaginary rope. Kaya, sinubukan po nitong pastol. Tinali yung 2, yung pangatlo, kunwari, meron siyang isang tali, pinakita, tinali sa leeg, tinali doon sa puno. At sabi ng matanda, umatras ka, tingnan mo. Pag-atras niya, nakita niya, yung isang kambing, hindi gumagalaw kahit na walang tali sa kanyang liig. No? So, problem solved. Tuwang-tuwa po yung pastol. Pumasok siya sa karinderya, kumain po siya, paglabas siya, nandun pa rin yung 3 kambing. Ginawa po nitong pastol, inalis niya yung pong tali ng 2 kambing at siya po'y nagpatuloy sa kanyang paglalakad. Pero, yung pangatlong kambing, ayaw pa rin umalis. Ito po, nananatili doon sa puno. Kaya, kahit na paano po niya, sipain, tinutulak, pinapalo, ayaw pa rin po umalis. Napadaan po ulit yung matanda. Sabi, anong problema na naman ngayon? Ito po kasing kambing na wala naman tali, ayaw nang umalis. Ano po kayang problema? At nagtanong yung matanda, inalis mo na ba yung tali niya? Wala naman pong tali eh. Para sa iyo, maaaring wala. Pero para sa kanya, meron. Dahil sa isip niya, nakatali pa rin siya sa puno. At ang aking kinekwento ay hindi tungkol sa mga kambing. Tungkol ito sa ating mga tao. Ilan sa inyo ang nakatali ang isip pa rin nila? Your mind can be your hell or can be your heaven. Amen? Your mind can be your medicine or can be your poison. Nagdidepende sa kalagayan ng isip mo. Kaya ganyan po kahalaga ang pananalangin, ang pakikinig sa salita ng Diyos. Dahil kung hindi mo pinupuno ang iyong isip sa katahimikan sa salita ng Diyos, pupunuin mo yan ng mga negatibong bagay. Amen? So train your mind to always focus on the presence of God, on the Word of God, on the graces of God. Also train your mind to see the blessings instead of what is missing. Magiging healthy po kayo spiritually. Amen? Third, pangatlo po, soul check. Ano po yung unang check natin? Heart check. Pangalawa, mind check. Pangatlo, soul check. Kumusta na ang kaluluwa mo? Iba ang puso mo sa isip mo sa kaluluwa mo. Amen? Ang totoo, mahirap pong i-check yan. Mahirap suriin yan. Para makita mo ang kalagayan ng iyong kaluluwa, kailangan tingnan mo
yung mga simptomas, kailangan tignan mo ano yung nagiging bunga ng iyong buhay. At meron pong 4, ayon sa mga santo, na ugali ng isang tao na may malusog na kaluluwa. Sulat niyo po, okay? Simple lang po. These are the 4 signs that you have a healthy soul. Number 1, a healthy soul is at peace. It does not worry. Sabihan mo nga katabi mo, do not worry. Huwag ka mag-alala. Isang thermometer ng kaluluwa ay ang kapayapaan. Kapag hindi ka payapa, ibig sabihin may problema ang iyong kaluluwa. Amen? Kasi, wala naman po dapat tayong ipag-alala. Hindi po ba? Ano pong ibig ko sabihin? Yung mga iba kasi, nag-aalala sila pag may sakit sila. No? Pag may sakit ka, 2 inaalala mo. Hindi po ba? Gumaling ka o lumala ang iyong sakit. Kung gumagaling ka, wala ka dapat ipag-alala. Amen? Kung lumala ang iyong sitwasyon, huwag ka ding mag-alala. Bakit? 2 lang naman pong pinag-aalala natin pag gumagrabe, lumalala ang ating sakit. Hindi po ba? Yung mabuhay tayo o yung mamatay tayo. Hindi po ba? Kung gumrabe ang iyong sakit, nabuhay ka, mag-aalala ka ba? Yes or no? No. Buhay ka eh. Hindi po ba? Pag namatay ka, mag-aalala ka ba? Hindi rin. Huwag ka mag-alala. No? Bakit? Kasi yung 2 sasabihin nila, Father, pag namatay po ako, saan ako pupunta? Sa langit o sa impyerno? Pag napunta ka sa langit, mag-aalala ka ba? Yes or no? No. Nasa langit ka na eh. Hindi po ba? Pag pumunta ka sa impyerno, mag-aalala ka ba? Hindi. Wag po kayo mag-alala. Bakit? Ha? Marami kang kaibigan doon. Maraming pari doon. Joke lang po. You don't need to worry about anything. When you worry, you're committing a sin. Dahil palaging ulit-ulit na sinasabi ng ating Panginoon, do not worry, fear not. Hindi po ba? Dahil pag ikaw ay nag-aalala, naniniwala ka dun sa iyong takot kesa sa Diyos. Amen? Wala ka dapat ipag-alala dahil sabi ng Diyos, wala siyang hahayaan ni isa sa atin ang mawala. Puwera na lang kung pinili mong mawala at magwala. Amen? Yan po yung pangalawa. No? Yan po yung unang-una. No? I mean, a healthy soul is at peace. Do not worry. Pangalawa po, a healthy soul is forgiving. Dapat marunong ka magpatawad. Wala dapat anger at saka bitterness. Merong mga tao, ganitong kanilang dialogo. Bakit ako magpapatawad? Sila nga nakasakit sa akin eh. Hindi po ba? Pero habang hindi ka nagpapatawad, yan ang cancer sa iyong kaluluwa. Walang taong masaya na hindi nagpapatawad. The happiest people are the people who forgive always. Amen? Meron po akong isang kaklaseng pare. Nung pinalitan ko po siya sa parokya, nagkaroon po kami ng problema, away. Dahil po sa mga parokyanos din. Minsan po kami mga pare, nag-aaway-away, kasalanan ng mga parokyanos, pinagsasabong kami. No? Alam niyo naman po minsan, no, yung mga taong simbahan sa inyo, alam po ito. Pag meron kang pinalitan na sampare, yung mga parokyanos, hindi nila makalimutan yung, no, dati nilang pare,
pinupuntahan, no? So, parang pinagmamalakihan pa ako itong aking mga parokyanos. Nagpo-post sila sa Facebook, andito kami kay Father, masaya kami, no? At nakakarating sa akin na chinichismis ako, pinag-uusapan ako. Sumakit po ang loob ko, pero nag-usap kami. Pero kahit na nag-usap kami, siyempre, dahil nasaktan ako, saktan ka, minsan ang hirap kalimutan nung nangyari. Recently, nagkasakit po itong kaklase ko, itong pare na nakaalitan ko. Very mysterious po na sakit. Nakailan na po siyang hospital. At alam ko po yung feeling ng isang pare na hindi makapagmisa. Lalong-lalo na, pag wala kang misa, wala kang pera. Mahirap po yan, di po ba? Kayo po, mga matatanda, aminin nyo, pag wala kayong pera, mahina kayo. Hindi po ba? No? Kailan kayo lumalakas? Tignan nyo na, umamin pa kayo. No? Alam ko po yon. Alam ko po yon. Kaya nga po, magsimula nung nagkasakit siya, hindi ko po alam. Dahil naawa ako, dahil nalaman ko, dumudugo siya, hindi makita yung source, yung dahilan, pinagmumula ng sakit niya. Monthly, nagbibigay po ako sa kanya, nag-GCash ako ng panggastos niya, panggamot niya, pang-check-up niya. Ngayon ko lang na-realize, nakalimutan ko na yung ginawa niyang kasalanan sa akin. At napatanong ako sa akin sarili, hindi ba katangahan ang aking ginagawa? Pardon for the term, no? Kanino ko lang po na-realize ito. Sabi ko, parang ang tanga-tanga ko yata. Ako na yung siniraan niya, ako na yung sinaktan niya. Tapos ngayon, 3 buwan na po ha, paulit-ulit, nagbibigay po ako ng kanyang allowance. Dahil hindi po siya lumalabas sa kanyang silid, nagpapagalit. Sabi ko sa sarili ko, nakalimutan mo na ba yung ginawa niya? Pero mas mahalagang tanong ito, bakit ko nakalimutan yung masamang ginawa niya sa akin? Bakit mas pinili ko pang maging mabuti sa kanya? Ngayong dati, talagang iniiyakan ko, inis na inis ako, galit na galit ako. Alam niyo po yung sagot? Kasi naawa ako. Kapag naaawa ka, diyan nawawala yung galit mo. Kung hindi ka maaawa, hindi ka magpapatawad. Amen? Kaya sana, kaya sineshare ko po ito, alam ko marami sa inyo puno ng galit. Amen? Puno ng galit. Hanapin nyo sa inyong puso na magpatawad naman kayo. Hanapin nyo sa puso nyo yung awa para kayo'y makapagpatawad. Alam niyo po, yung mga sakit natin sa katawan, hindi naman po mula yan sa bakterya lang, sa virus lang, no? Sa katandaan. Minsan lumalabas yung mga sakit natin sa katawan sa nagmumula sa mga masasakit nating karanasan. Kaya nga ang palagi ko sinasabi sa mga tao, every Saturday po meron akong healing mass. Yung mga sakit niyo, may pangalan ng mga yan. May pangalan ng mga yan. Nagmumula yung sakit na yan dahil sinaktan ka ng tao, nagmamanifest, lumilitaw, lumalabas lang. Hindi lang yan cancer. Maaaring pangalan yan ng kapatid mo na may atraso sa'yo. Hindi lang yan gout. Maaaring pangalan yan ng mister mo. Hindi lang yan migraine. Maaaring pangalan yan ng anak mong pasaway. Amen? Hindi lang yan frozen shoulder. Maaaring pangalan yan
ng tao na nanira sa iyo. At ang gamot para gumaan, hindi lang ang iyong loob, kundi pati ang iyong katawan, ano? Pagpapatawad. At ang pagpapatawad ay nag-uumpisa sa awa. Amen? Yang taong nakasakit sa iyo, nasasaktan kasi. Amen? Kaya sabihan mo yung katabi mo, maawa ka naman. Maawa ka naman. Magpatawad ka na. Ito po yung challenge ko sa inyo, ha? Mamayang gabi. Bago po kayo matulog, san man yung masakit na parte ng iyong katawan, tapik-tapikin nyo. No? Masakit ba yung balikat mo? Masakit yung paa mo? Masakit yung tiyan mo? Masakit yung ulo mo? Saan ba masakit? Tapik-tapikin mo at sabihin mo, magpatawad ka, magpatawad ka, magpatawad ka. Sakit yung paa mo? Patawad ka, patawad ka, patawad ka. Paulit-ulit hanggang mawala. Amen? Susunod po, a healthy soul, pangatlo, a healthy soul is grateful. Ang isang kaluluwa na malusog, marunong magpasalamat. May sakit ka, kapatid, kapag ikaw ay palaging naiinggit. Amen? Dahil tandaan niyo po, ang kapatid ng inggit ay galit. Amen? Pero wala kang dahilan para mainggit kapag marunong ka magpasalamat. May kakilala po ba kayong mahilig makikain? Ha? Sa inyo po dito sa parokya, nagpapatlak po kayo? No? May kakilala po, hindi ko po kakilala yan, ha? No? May kakilala po ba kayo na kumukuha lahat ng putahe tapos ang dami-dami na? Pagkatapos, pag nakita ka, ay, saan mo nakuha yan? Ba't di ko nakita yan? Kukuha pa ako ulit. Merong mga taong hindi marunong makontento. Hindi po ba? Yan madalas yung mga taong hindi marunong magpasalamat. Kapag ikaw ay nakikipag-unahan, kapag ikaw ay nakikipagkompetisyon sa iba, may sakit ang iyong kaluluwa. Amen? At minsan, sakit natin yan, tayo mga taong simbahan. Amen? Yung iba sa atin, hindi naman talaga naglilingkod. Yung iba sa atin, ay nagyayabang lang. Aminin nyo, meron mga iba sa atin, lumilitaw lang pag fiesta. Sakit yan ng mga bata, lalong-lalo na. Napansin nyo, pag Pasko, ang dami-dami ng mga bata, server. Pero pag ordinaryo ng araw, hindi mo na sila makikita. Amen? Ang kapatid, ang iyong kaluluwa ay malusog. Kapag wala itong pagnanais, nalamangan ang iba. Bakit wala kang pagnanais makipag-unahan? Kasi kontento ka. Bakit ka kontento? Kasi nakikita mo, hindi ka pinapabayaan ng Diyos, binabasbasan ka ng Diyos. Be grateful. Because gratitude opens your eyes to see God's blessing. Panghuli po, a healthy soul, pang-apat na po ito, is loving. Nagmamahal ka. At ano ang tunay na pagmamahal? Ang tunay na pagmamahal ay yung kaya mong tanggapin, mahalin, alagaan, yung mga hindi kamahal-mahal. Amen? Sabi yan ng Diyos. Kung ang mga minamahal mo, yung mga mababait lang sa iyo, anong hindi pangkaraniwan doon? Ang isang Kristiyano, kailangan extraordinary, kakaiba ang kanyang pagmamahal.
Minamahal niya ang mga nakakasakit sa Kanya. Para mahalin mo ang iba, kailangan mo lang unawain, may pinagdadaanan silang mahirap at masakit. Kaya nga, nung bata po tayo, naalala nyo, yung kwento ng leon, bakit po masungit yung leon? Alam niyo po yung kwentong yon? Yung leon at saka yung daga. Yung leon, kinakatakutan na lahat ng hayop. Yung leon, lahat kinakagat, no? Sinisigawan lahat ng mga tao. Yung daga, isang gabi, siya po ay napadpad doon sa kuweba ng leon. Nakita niya, may napakalaking tinik doon po sa kanyang paa. Ang ginawa nung daga, hinila, hinugot niya, inalis niya. Kaya pagkagising po ng leon, magaan na po yung kanya nararamdaman. Kaya paglabas niya, imbis na magsungit siya, imbis na manigaw siya, lahat binabati po ng leon. At nagtataka ang mga hayop. Bakit bumait siya? Yun kasi, meron lang tinik sa kanyang paa. Ang pagmamahal ay pag-uunawa. Pag-uunawa, naiintindihan mo, bakit masama ang taong yan? Kasi may tinik lang sa kanyang puso at kalooban. Amen? Kung magmamahal ka, kahit na nasasaktan ka, kahit na ginawan ka ng masama, ang kapatid ang tawag sa iyo, banal. Amen? Kung magmamahal ka, kahit na ginabyado ka, nakikita yan ng Diyos. At ikaw ay mas pagpapalain pa niya. Amen? Maganda pong itanong ito. 4. Palagi ba ako nag-aalala? Do you always worry? Pangalawang tanong, hirap ba ako magpatawad? Bakit? Baka inuulit-ulit mo yung masamang kahapon. Pangatlo, naiinggit ba ako sa iba? Kinukumpara ko ba ang aking sarili? May kagustuhan ba akong unahan ko ang iba? Pang-apat, masungit ba ako? Makasarili ba ako? Ngayon, ano po ang gamot pag nalaman natin na may sakit ang ating kaluluwa? Una po, magdasal. At dito po tayo nagkukulang eh. Alam natin kung paano magdasal. Pero hindi natin alam ano ang pagdarasal. Di po ba? We know how to pray. And sometimes, we do not know what is prayer. Minsan, pwede kang tumakbo na hindi mo alam bakit ka ba tumatakbo. Amen? Para po nung minsan, napunta po ako sa Quiapo. Pagkatapos kong magdasal, nakita ko yung mga tao, nakapila, ang haba. Nakipila-pila po ako. Yun po pala, bumibili sila ng ham. At nung nandun na po ako, pagkakita ko doon sa ham, ang mahal! 5,000! No? Alam niyo po yung ham na yon? Excelsior po yata yun eh. Ang mahal! So tingnan niyo po yun, no? Baka kaya ganyan tayo eh. Kaya baka may problema ang ating kaluluwa. Nagdadasal tayo, pero hindi natin alam ang dahilan bakit tayo nagdadasal. Baka ang iba sa inyo, Father, nagdadasal ako kasi meron akong hinihingi sa Diyos. Yes, pwede. Pero nakakalimutan mo talaga ang tunay na diwa ng pagdarasal. Ito po, huwag niyong kakalimutan. You pray to be in communion with God. Unang-una dyan. Nagdadasal ka para makaisa mo ang Diyos. Dahil ano po ang kasalanan? Naalala niyo po, nung nagkasala si Adan at si Eva, nung pagkakain daw nila sa bunga, ano ang unang epekto? Nagbukas daw ang kanilang mga mata. Yun po yung
sinabi? Nagbukas ang kanilang mata. Anong ibig sabihin nun? Naging self-aware sila. Naging self-conscious sila. Sa madaling sabi, naging self-centered sila. Nung hindi pa sila nagkakasala, hindi nila pinapansin ang kanilang sarili. Nung hindi pa sila nagkakasala, ang mahalaga sa kanila ay ang Diyos. Hindi po ba? Yan ang kasalanan. Nakakalimutan mo ang Diyos, puro ka na lang ako, ako, ako. At nung nagtanong ang Diyos, bakit mo ginawa yan? Pinagbabawal ko. Ano ang sabi po ni Adan? Ito kasing babaeng binigay mo sa akin, siyang nagpilit sa akin. Tingnan nyo, sinisi pa niya ang Diyos. Pag nakakalimutan mo magdasal, makaisa ang Diyos, nagiging focus ka lang sa iyong sarili, self-centered, selfish ka na. Amen? Meron po mga ibang tao, narinig ko sa kanila, pag pumupunta po sila sa akin sa parokya, Father, pagdasal mo ako, gumaling na ako. Father, sana po makabayad na ako ng utang. Father, pagdasal mo yung asawa ko, magbago na. Pinagdadasal ko po sila, naririnig ko, I declare, I declare, I declare. Mga kapatid, baka hindi nyo po maunawaan yan, no? Praying is not declaring, no? At kung magdi-declare ka, kung magpapahayag ka, hindi yung kagustuhan mo. Ang kagustuhan dapat ng Diyos. Kapag meron kang pinapahayag, nasabi mo, no? I declare, no? Makakabayad ako ng utang. Yan ba talaga sinulat sa Biblia? Yan ba ang kagustuhan ng Diyos? Ang kagustuhan ba ng Diyos, yumaman lang ba tayo? Hindi. Hindi po ba? Para malaman mong kagustuhan ng Diyos, anong kailangan mong gawin? Magdasal. At ano ang pagdarasal? Pakikiisa sa Diyos. Communion with God. Ang batang may sakit, mas agad gumagaling pagkatabi niya ang kanyang ina. Hindi po ba? No? May napanood po akong video na ganyan. Patay na daw po yung bata. Binubuhay. Binubuhay. Pero nung kinuha ng ina, niyakap ng ina, hinihimas-himas, tinatapik-tapik, biglang nabuhay yung bata. Kaya may sakit ka, anong sinasabi ng Diyos sa'yo? Masyado ka nang lumayo sa akin. Gagaling ka kung lalapit ka muli sa pinagmumulan ng buhay at ng kalusugan. Amen? Magdasal ka. At ano po ang pinakamadaling dasal? Ano pong pinaka-epektibong dasal? Siguradong gagaan ang iyong pakiramdam. Tuturuan ko po kayo, ha? Simple lang po. Mag-inhale lang kayo. Inhale. Tapos exhale. Ha! Sabihin niya po. 1, 2, 3. Buntong hininga. Siguraduhin nyo lang po, nag-toothbrush kayo, ha? Baka maamoy kayo ng mga katabi nyo. Minsan, sa pagdarasal, hindi mo kailangan ng maraming sinasabi. Kailangan mo lang maging totoo. Kung pagod ka na, gawin mo yon everyday. Magbuntong hininga ka lang sa Diyos. Inhale. Ikaw nang bahala, Panginoon. Yun lang, matutuwa na ang Diyos. Pangalawa po, gamot dyan sa yung spiritual na sakit. Fasting. Pag-aayuno. Meron po silang tinatawag ngayon, the 4-burner theory. Alam niyo po ang mga paglutuan nyo, minsan meron pong 4 na burner yan, di po ba? Kung mayaman ka, may oven pa yan sa ilalim, di po ba? No? Sa buhay daw po, meron pong 4 na burner paglutuan. Yan po yung mga mahalaga sa atin. Ano yan? Una po, pamilya.
Pangalawa, ang kalusugan mo, health. Pangatlo, trabaho. Pang-apat, kaibigan, for burner. Kung gusto niyo daw pong maging magtagumpay, kailangan patayin mo yung isa doon sa mga nakasindi na nagluluto o burner. Kung gusto mong yumaman, no, para lumakas yung apoy doon sa iyong trabaho, magsakripisyo ka, isa o dalawa. Bawasan mo yung oras mo sa pamilya mo, sa iyong kaibigan, o baka bawasan mo yung iyong oras sa iyong health. Di po ba? Kung gusto mong gumanda yung iyong health, anong papatayin mo? Bawasan mo yung iyong trabaho. Di po ba? No? Kung gusto mo mag-improve yung iyong relationship sa iyong pamilya, bawasan mo yung oras mo sa trabaho o kaya sa mga kaibigan mo. Lalakas dun sa health, dun sa iyong pamilya. No? Mga kapatid, ganyan niyo po isipin ang fasting. Ang fasting pag-aayuno ay hindi lang tungkol sa hindi pagkain. Meron kang pinapatay, meron kang inaalis na hindi naman talaga mahalaga para bigyan mo ng pansin, focus, yung tunay na mahalaga. Kasi pansinin niyo po, dahil lang sa pagkain, nauubos isang oras natin. Di po ba? Ilang beses ka kumakain? Ha? Ilang beses? Ayaw niyo pa sumagot. No? Mahalata yung mga matataba. Ha? O, 5 beses. No? Almusal, lunch, dinner, merienda sa umaga, merienda sa hapon. May nagmi-midnight snack pa? Ay, meron pa. O, 6. Ilang oras kayo kumakain? Sabihin natin tigi 1 oras. Di po ba? Kasama pa dyan yung chismisan, kwentuhan. Di po ba? O 3 oras na yon. Tigta 30 minutes. Magmimerienda ka. That is 1.5 hour. So, 4.5 hours na nawawala sa iyong buhay. Pinapatay natin minsan ang ating buhay sa pagkain ng pagkain. Nababawasan ang oras mo, pakikisama sa mga taong minamahal mo, sa pananalangin, sa pagtatrabaho, pagbibigay oras sa mga tunay na mahalaga sa ating buhay. Bawasan mo yung mga hindi naman nakakapagbigay sa iyo ng lakas. That's a very important principle. Do not waste your time on things that do not strengthen you. Number 1 na po dyan, social media. Huwag na huwag kayong nakikipag-away sa social media. It is a waste of time. Amen? Ang dami ko nakikita doon sa comment section. Sige, no, murahan. Pagpasensya niyo po yung mga check. Ayaw na po. Napagod. Kinakausap ang mga taong hindi mo kakilala. Kinukumbinsi mo ang mga taong hindi mo kaisip. Do not waste your time on things that does not make you better. Do not spend time on things that do not inspire you. Please leave things, activities that do not bring you closer to God. Amen? Fasting. Iwanan mo, bawasan mo yung mga hindi naman tunay na mahalaga sa buhay mo. At kahuli-hulihan, ito po. Almsgiving. Magbigay. Pag may sakit ka, kukuha ka ng gamot, iinumin mo, papasok mo sa iyong katawan, magpapa-injection ka. Yan po yung lunas pag may sakit ka. Di po ba? Pero baliktad po, pag may sakit ang kaluluwa mo. Ang ating Panginoong Jesucristo, siyang nagsabi, pag nagbigay ka, magiging malinis ka. Ano ang lunas pag may sakit ang iyong loob? Hindi yung pagkuha, pagpasok na mas marami, paglabas.
Anong kailangan mong ibigay? Yung kasabihan na siksik liglig umaapaw, kala po natin tungkol yan sa pagbibigay ng pera eh. Di po ba? Pero binasa po natin yan last Thursday kung nagsisimba po kayo. Bago po yung turo ng Panginoon, na sabi pag nagbigay ka, ikaw ay makakatanggap, siksik liglig umaapaw. Bago po yun, ano po yung talata? Ano po yung turo ni Jesus? Tungkol sa pagpapatawad. Tungkol po sa awa. Sabi niya, if you forgive, you will be forgiven. If you are merciful, you will be shown mercy. Give and you shall receive. Siksik, liglig, umaapaw. Yun ang sikreto ng isang mas pinagpalang buhay. Dahil pwede kang magbigay na walang pagmamahal at awa sa iyong puso. Marami sa ating ganyan. Nangyayari din yan sa parokya. Paglalapitan ka na, meron ng sobre. Ano na naman yan? Sobre na naman. Puro lang pagbibigay sa ginagastos ng pinagmomol lang naman ng mga pare. Saan napupunta yung mga donation natin? Sa ginagastos ng mga pare. Ay sige na nga, ito na. You can give without loving. Amen? But love and give, and you shall receive, siksik, liglig, umaapaw. The more that you give, the more that you receive. At hindi naman po kailangan puro pera lang ang iyong ibigay. Magbigay ka naman ng tuwa. Magbigay ka naman ng saya. Paano? Smile! Ngumiti ka naman. Sabihan mo nga katabi mo, smile ka naman dyan. Smile ka naman dyan. Ako po, sanay na ako. Bawat linggo kung magsisimba po kayo sa parokya, ang daming nagsisimba, mga bisita. Pagkatapos po ng misa, gagawin namin yung 8th sacrament. Alam niyo po yung 8th sacrament? Meron na pong pang-8 sakramento ngayon. Opo, di ba 7 lang yung sakramento? May inimbento po ang mga Pilipino, pang-8 sakramento. Ano po? Picture taking. Pagkatapos ng misa, 8th sacrament, picture taking, nakapila, picture. Sabi nung isa sa akin, Father, hindi po ba kayo napapagod nakangiti? Sabi ko, ang layo ng pinanggalingan niyo. Gusto mo ba naman, papapicture tayo, nakasimangot ako. Kasi alam ko, nagising kayo ng maaga, gumastos kayo, nag-effort kayo. Madali lang yan. Ngiti lang yan. Mas mahirap pa yung ginawa nyo. Kung yun lang ang aking maisusukli dun sa inyong pagbisita sa akin, okay lang po yun. Kasi mas mahirap na kasimangot kesa sa nakangiti. Amen? Bakit nahihirapan kayong ngumiti? Nasanay kasi kayong nakasimangot. Amen? Aminin nyo. Aminin nyo po. Di po ba? Mahirap ngumiti sa taong sanay nakasimangot. Mahirap maging masaya para sa isang tao. Sanay ang bugnot. Sanay na nagbibwisit. Sanay na nagrereklamo. Amen? Make somebody smile today. Almsgiving is not only about giving money. It is making somebody happy today. Amen? Kaya kahit na pagkalayo-layo ko po sa inyo, nahihiya naman ako kung hindi ako pupunta dito. Kasi hindi naman pinag-uusapan dito magkano yung tatanggapin ko na stipend. Ang nasa isip ko palagi, kung meron akong mapapasaya, kung meron akong ma-inspire na tao, I have done my mission for the Lord. Amen? Hindi lang naman pera dapat ang concern natin. Laliman mo pa yung nangyayari sa kaluluwa. Kaya,
kung ikaw ang magiging daan para gumaan ang kalooban ng isang tao, gawin mo. Be a doctor to other people. Totoo yung kasabihan, laughter is the best medicine. So smile at others. That is the best alms giving. Bakit gusto mong gumaling? Huling tanong lang po. Marami po sa inyo may sakit, hindi po ba? Physically, emotionally, spiritually. Pero ang pinakamahalagang tanong, bakit mo gustong gumaling? Kung gusto mo lang gumaling para bumalik sa dati, magawa mo yung mga dati mong kasalanan, babalik ka sa dati mong ugali, huwag ka na sanang gumaling. Pero pangako mo sa Diyos, kung gagaling ka, be better today than yesterday. Amen? Be holier today than yesterday. Amen? Kamakailan lang po, sa parokya, merong isang nanay dumating. Nagpa-bless po siya sa akin at dala-dala po niya yung picture ng kanyang anak. Tinatanong ko po, nasan po yung anak niyo? At naluha siya. Father, 25 years old, nagka-cancer po, wala na siya. Pero, alam niyo, Father, araw-araw po siyang nanunood sa online mass niyo. At araw-araw, pag-offertory na, kahit na may cancer siya, meron po siyang alikansya, nag-iipon po siya. At ito po, Father, inabot po niya sa akin yung sobre. Gusto po niyang ibigay sa inyo ang donation niya. Na-touch po ako. Hindi po ba kabanalan yun? Yung kahit na hirap ka, ang iniisip mo, yung iba. Ilan kaya sa atin ang ganon? Sana dumami pa. Amen? Kaya sabi ko, kahit na may sakit, nagkasakit yung bata, physically, ang mahalaga, yung kaluluwa niya, malusog, healthy. Kasi hanggang sa pinakadulo, pinakahuli-hulihan niyang lakas, sinubukan niyang magmahal. Sinubukan niyang maglingkod sa Diyos at sa kanyang kapwa. If you want to be healed physically, spiritually, have that desire. Not only to serve yourself, but to serve God and to serve others. Amen? Yeah, sana po itong ating konting oras ng pakikinig nakatulong, nakapag-check kayo. Kumusta ka na sa iyong pinagdadaanan? Heart check, mind check, and soul check. At pagdasal po natin na tayo'y palakasin araw-araw ng Diyos. Hindi lang para yumaman, kundi para magawa natin ang kanyang kagustuhan. Pag ang Diyos ang inuuna mo, tandaan mo, uunahin ka din ng Diyos. Amen? Nanyayaan ko po kayo tumayo. Tapusin po natin ang ating recollection sa pamagitan ng isang panalangin. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Panginoon, salamat po sa paalaala ng Kwaresma. Kung kami po ay pagod, bigyan mo kami ng pahinga. Kung kami ay naliligaw, ibalik mo kami sa iyo. Kung kami ay nanlalamig, painitin mo muli ang aming puso. Heal us, O Lord. Renew us, O Lord. Restore us, O Lord. Strengthen us, O Lord. Para pagdating na muling pagkabuhay, kami magsaya
sa iyong presensya at kami mga maging buhay na muka ng iyong anak, ang aming buhay na Panginoon si Jesucristo, ang Diyos naming nagmamahal ngayon at magpakailanman. Amen. Sumainyo ang Panginoon at kayo'y basbasan ng Diyos, makapangyarihan sa lahat, sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Humayo tayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Maraming salamat po sa inyong lahat. Inanyayahan po ang lahat na magsiupo po muli. Ngayon po ay tinatawagan po ang ating minamahal na kura paroko, si Father Caloy, at ang ating pong katawang na pari na si Father Carlo. Kasama po ang ating sanggoy ng pastoral upang ibigay po sa ating mahusay na tagapagsalita ang isang sertipiko po na naglalaman po ng pagkilala at ang imahin po ng ating mahal na patron, San Andres Apostol. Narito po ang nilalaman po ng certificate. Certificate of Recognition. This certificate is presented to Reverend Father Joel Jomarsus P. Gatus, Parish Priest, Parish of San Jose, City of San Fernando, Pampanga, in grateful appreciation of your invaluable service as Recollection Master, guest speaker during the Parish Lenten Recollection. Your inspiring message and spiritual guidance have enriched our faith and renewed our commitment to live a Christ-centered life this Lenten season. Given this 4th day of March 2026 at St. Andrew Parish Church, Poblacion, Norsagaray, Bulacan. Tayo po ay magkakaroon po ng pangkalatang pagpipicture. Manatili na lamang po tayo sa ating mga kinatatayuan. Muli po ay maraming salamat po, Father Joel, sa inyo po mga makabaluhang pagninilay. Muli po ay makita-kita po tayo sa susunod na Miyerkules para sa Kumpisalang Bayan. Ang ating pong parokya ay naghanda po ng kaunting pamatid uhaw at gutom po. Maaari po natin itong kunin sa may opisina ng parokya. Tinatawagan po ang mga PCY at altar server para tumulong po sa pagbibahagi. Salamat po.